At balikan natin ang nangyaring lindol sa Sarangani, Davao Occidental. Nasa linya na telepono si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng NDRRMC. Sir, magandang gabi po. This is Aljo Bendijo. Sir Aljo, magandang gabi po at magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa inyo. Opo, live po tayo sa Ulat Bayan sa PTV. Una sa lahat, magnitude 7.2, tama ho ba ang lindol at walang tsunami alert? Parang nag-scale down po, but we are still verifying, no, from 7.2 to 6.8 po. But we are still verifying with our colleagues from the PHIVOLCS, no, sir. But as of now, ang concern natin muna, Sir Aljo, is yung i-roll out natin yung ating mga efforts, ano, and immediately po sa ngayon, we would like to let you know, no, that yung inyong National Dream Operation Center dito sa Camp Aguinaldo ay nagtaas po ng level 2 blue alert, meaning mas focus po, no, mas may mga taong nakabantay dito both virtually at saka physically. Nandito po, ano, may require yung mga ating mga representatives from the uniformed services sa AFP, sa BFP, sa PCG at saka sa PNP para po maging agaran, no, madalian yung ating pag-responde kung kinakailangan. But ipagpaumanhin po ninyo ang aside from yung medyo massive na power outage doon sa Soc-Sargent, sa Region 12 at saka sa Davao Region, wala pa po kaming definite na mga detalye dahil yun pong ating mga regional offices ay ngayon kasalukuyan din na minimake sure lang muna nila that they are safe and then para mai-attend po nila yung kanilang mga efforts, ano. But as the data will come in po at mga information, we will report to you po sa inyong programa, sir. At kami naman po ay nakaantabay at nandito lang po kami sa Camp Aguinaldo ngayon at nagmamonitor. Wala pong naitalang nasaktan sa lindol na yan? Sa ngayon po, Sir Aljo, wala pa po kaming data dyan. But as soon as we have po, continuous naman itong ating pakikipag-ugnayan, sir, we will report po to you as soon as we receive the reports from our regional offices po. Yung lawak ng pinsala ho, may initial na ba kayong report na natanggap? Ang initial lang po na na-report ko, kagaya po nung sinabi ko kanina, yung power outage po, no, reported sa General Santos at saka sa Sultan Kudarat, and this is reported by our regional office 12 po. But other than that, Sir Aljo, medyo wala pa po kami, no? From time to time, our team here is actually monitoring kung meron silang mga initial reports, then we will report to you po. But as of now po, yun lang munang marireport namin. But as informations come, we will report to you po. Opo, yung mga kamag-anak ko po sa General Santos, nakausap ko po, para po talaga silang sinasayaw ng lindol. Napakalakas daw. Gaano ba ito kalakas daw talaga, Direktor? Batay sa inyong nakalap na impormasyon? Opo, kanina po tumatawag din tayo dun sa sa regional offices natin, sa kayong isang officer natin na nandun po ngayon, pero nagre-ring lang po yung cellphone. Baka po medyo lang po, they are really very busy in organizing themselves and yung na po ng mga efforts natin towards response at ganun din po on the sides pagkalap po ng informasyon. At batay naman sa nakuha ninyong informasyon sa PHIVOLCS, ano daw ang pinagbulan ng lindol? Wala pa po akong nakalagay po dito ay hindi po nakalagay kung ano ang cause, pero ito po ay sa Sarangani province po, sa Sarangani sa Davao Occidental, sir. At nangyari nga po ito ng 4/14. Yung mga panibagong detalye from our data po from PHIVOLCS. Meron po na-report initially, no, intensity 8 po ito sa Glan Sarangani, sa General Santos, tsaka sa South Cotabato. And intensity 5 po sa Davao del Sur, sa Sarangani po, sa Lake Cebu, and sa South Cotabato po. And marami pa pong lista dito ng intensity 4, pababa po. But again, sir, we will just report to you po yung mga significant developments as soon as we get them. Alright, sige, naintindihan namin. Opo. Maraming salamat, Director Edgar Posadas ng NDRRMC. Thank you very much po.